Hello po, good morning, konnichiwa sa ating po lahat at narito po ako muli si Brother Ju na mag-share sa inyo ng mga talata mula sa Biblia. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay patungkol po sa langit. No? Ano po ba yung langit? Ang langit po ay tirahan ng Diyos at ito po ay punong-puno ng kanyang presensya. At dito rin po naninirahan ang mga anghel, yung mga spiritual being. So, ang langit din po ay pansamantalang tirahan ng mga mananampalataya na naghihintay sa muling pagkabuhay. So, ang Diyos po ay siya po ay redeemer, no? Ito pong mundong ito, siya po yung magiging tirahan natin ng mga followers ni Kristo. Ito po ang magiging tirahan natin na permanente, panghabang buhay. Ito po ang ating magiging bagong langit at saka bagong lupa. Ang Diyos po ay redeemer. Siya po ay manunubos. Kung tayo po ay tinubos ng Diyos, ganun din po. Ang mundong ito ay tutubusin ng Diyos. Siya po rin ay healer. No? Kung tayo po ay pinagaling ng Diyos, ang mundo po ay pagagalingin ng Diyos sa kabulukan. Dahil ang mundong ito ay patuloy na nabubulok. At ito po ay ang mga nabubulok dito, ang mga bulok ay aalisin ng Lord. Ang mga masama, aalisin niya ng Diyos. At tayo po ang kanyang ititira dito po sa mundong ito. So tayo po ay i-restore. No? Matatanda niyo po yung sa aklat ng Corinthians, no? Na sabi ay tayo po ay mga bago ng nilalang. So wala na yung ating lumang pagkatao. Tayo ay bago na. Hindi po tayo pinalitan ng Lord. Ganon din po ang mundo ay hindi po papalitan ng Diyos. Ito po'y gagawin niyang bago. Bago na at aalisin na ang masasama. Kagaya po ng ginawa sa atin, tayo po ay ginawang bago na. Bagong nilalang. No? Wala na yung luma natin pagkatao, yung bulok natin pagkatao. Ito ay inalis na kung tayo po ay nanampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ngayon po, patutunayan ng Biblia na ang lupa po ay ang magiging langit. Sabi dito sa Revelation 21 verse 2, at nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit. So yung lungsod daw ay galing sa taas at bumababa, no? Bumababa dito po sa ating sa earth, no? Bumababa mula sa langit, galing sa Diyos. Ang lungsod na iyon ay tulad ng isang babae kakasal, handang-handa na at gayak na sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Verse 3, sabi rin sa verse 3, narinig ko ang isang malakas na sigaw mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos, no? Ang tahanan ng Diyos. Ano yung tahanan? Langit, no? Ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan na siya kasama nila. So, yung tahanan daw ng Diyos, yung langit ay nasa piling na ng tao at ito ay galing mula sa taas, mula sa Diyos at bumaba dito sa lupa. At siya, sabi rito, sila ay magiging mamamayan niya at siya ay makakapiling na nila at magiging Diyos nila. Papahirin niya ang mga luha sa kanilang mga mata. Wala na ang kamatayan, kalungkutan, iyakan, sakit sapagkat lumipas na ang dating kalagayan. So, ito pong mundong ito ay dadating yung time na gagawin perpekto ng Diyos. At dito po tayo maninirahan. Tandaan po natin, ang tao po ay nakadesign dito sa earth. Hindi po tayo nakadesign sa langit, no? Sa tahanan ng Diyos, sa taas. Tayo po ay nakadesign para po tumira dito po sa lupa. Kaya maliwanag po na sinasabi sa Biblia na ito po, ang mundong ito ay gagawin perpekto ng Lord at gagawin niyang langit at siya po ay makakasama na natin. Ang sabi ng Biblia, ang Diyos daw po ay makakapiling na natin, no? Magiging Diyos natin siya at papahirin niya yung ating mga luha. Kaya unawain po natin mabuti, no? Ang langit po ay pansamantala lamang na tirahan ng mga mananampalataya. At ang mundong ito po ay gagawin ng Diyos na perpekto pagdating ng Panginoon at dito po tayo maninirahan. Ayun po, sana po ay kayo po rin po, saliksikin nyo rin po yung talatang ito, ano? At i-share nyo rin kung meron po kayong comment, ay bahagi nyo kung mali yung ating binasa mula sa Biblia. Ayun, purihin po ang Diyos. God bless you.